Meanwhile, Filipino authorities re-entered the compound of an offshore gaming hub they raided a day before in Porac, Pampanga. 29 Filipinos and more than 150 foreigners were rescued, most of them Chinese. Nito lamang ay ni-raid ang isa sa pinakamalaking pogo hub sa lugar ng Pampanga at binabanggit sa investigasyon na magpupulat daw ang lahat kung sino ang nasa likod ng iligal na pogo hub sa Pampanga. At ito rin ay ayon kay Senator Sherwin Gatchalian na ating napakinggan na talaga namang kinilabutan siya sa napakalaking sindikatong ito. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ito ang Pogo Raid drama na na-unfold sa Pampanga mula sa isang kahinahinalang pogo patungo sa isa pang malagim na kwento. Isang nakagigimbal na pangyayari ang bumalot sa mga manggagawang Pinoy na tila naglaho na parang bula mula sa unang raid sa Philippine Offshore Gaming Operator Pogo Compound sa Bamban, Tarlac noong Marso. Sa di inaasahang pagkakataon, sila'y muling natagpuan sa isa pang online gambling hub sa Porac, Pampanga. Ito ang isiniwalat ni Senator Sherwin Gatchalian nitong Sabado lamang. At ito ang nakakilabot na koneksyon. Ayon kay Gatchalian, tila nakatakas ang mga Pinoy bago pa man nakapasok ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC sa malawak na kompleks ng Zunyu 1 Technology Incorporated sa Bamban noong Marso 13. Ang misteryosong pagtakas na ito ay nagpalakas ng hinalang konektado ang Zunyu 1 sa Lucky South 99, ang Pogo firm na na-raid sa Porac noong gabi ng Hunyo 4 dahil umano sa human trafficking at online scams. Napakarami rin nilang nakita ng mga paraphernalias tulad ng mga pinagpapawala gamot, gayon din pang-torture at mga cellphone na may mga video ng mga namatay na tao. At ang tanong ay, sino ay nasa likod ng mga ito? Lalong tumindi ang kontrobersya nang aminin ni Bamban Mayor Alice Guo na siya ang dating may-ari ng 7.9 hectare property na ngayon inuupahan ng Zunyu 1. Kasama niya sa negosyo ang Chinese nationals na tinaguriang mga fugitive. Base sa mga impormasyong nakalap namin, ang mga nakatakas sa Bamban ay natagpuan sa Porac. Lumipat lang sila, pahayag pa ni Senator Gatchalian sa isang panayam sa radyo. Kung matatandaan, hindi lahat ng tao sa Bamban ay naaresto, partikular ang mga lokal. Ang ilan sa kanila ay nasa Porac. Sila ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa posibilidad na konektado ang Pogo sa Bamban sa Pogo sa Porac. Dagdag pa niya, ang dalawang pasilidad na ito, kahit magkaibigang probinsya, ay ilang kilometro lang ang pagitan. Malapit lang talaga ang mga ito, kaya posibleng konektado ang Pogo, ika pa ng senador. Ginamit umano ng mga nasa likod ng Pogo facilities sa Central Luzon ang Clark International Airport sa Pampanga bilang paboritong exit at entry point. Si Huang Ziyang, isang Chinese fugitive at business associate ni Guo, ay malayang labas-pasok sa Pilipinas gamit ang Clark Airport, pati na ang ama ni Mayor Guo na si Jianzong Guo. Ang paliparan sa Clark ay napaka-kombinyente para sa pagpasok at paglabas ng Pilipinas. Ngunit ginagamit din ito ng mga Pogo syndicates bilang entry at exit point, ika pa ni Gatchalian. Kung titignan natin ang mga Pogo na na-raid kamakailan ay nasa paligid lang ng Clark Airport. Sa tingin ko, ginagamit ng mga kriminal na elemento ang airport na ito sa pag-set up ng mga Pogo, ika pa ni Senator Gatchalian. Misteryoso talaga at nakakatakot ang sinusubaybayan nating drama patungkol sa mga Pogong ito at sa kwento ni Mayor Alice Guo. At tiyak na kapanapanabik ang mga susunod na kaganapan. Ano nga ba ang susunod na mangyayari sa madilim na mundo ng Pogo sa Pilipinas? Halika, atin itong abangan. Mateo 10 verse 26. Kaya huwag kayong matakot sa kanila sapagkat walang natatago na di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Ang talatang ito, mga kaibigan, ay nag-aanyaya sa atin na magkaroon tayo ng lakas ng loob sa harap ng mga kalaban ng katotohanan at hustisya.
ipinapaalala sa atin na walang kasamaan o katiwalian na mananatiling nakatago magpakailanman. Sa tamang panahon, ang lahat ng mga lihim ay mabubunyag at ang katotohanan ay magliliwanag. Sa kwentong ito, tungkol sa mga manggagawang Pinoy na tila naglaho mula sa raid sa isang Pogo compound at muling natagpuan sa ibang lugar, makikita natin ang pag-usbong ng katotohanan sa kabila ng pagtatangkang pagtakpan ito. Ang kanilang kwento ay isang paalala na ang hustisya ay hindi natutulog at ang katotohanan ay laging magtatagumpay. Hinihikayat tayo ng talatang ito na huwag matakot harapin ang mga maling gawain sa ating lipunan. Kung tayo naniniwala sa katarungan at katotohanan, dapat tayo maging matatag sa pagsisiwalat ng mga kasamaan. Ang Diyos ay kasama natin sa paghahanap ng katotohanan at sa kanyang gabay walang anumang lihim ang hindi mabubunyag. Sa araw-araw na pamumuhay natin, ipanalangin natin na tayo maging instrumento ng liwanag at katotohanan, maging mapagbantay tayo sa ating paligid at maglakas loob na ituwid ang mga pagkakamali. Alalahanin na ang bawat kilos ng katotohanan ay hakbang patungo sa mas makatarungan at makadiyos na lipunan. Tayo manalangin. Ama naming makapangyarihang Diyos na nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyong banal na presensya na may mga pusong mapagkumbaba at puno ng pag-asa. Nais naming magpasalamat sa inyong walang hanggang pagmamahal at gabay sa aming araw-araw na buhay. Panginoon, sa harap ng mga isyong naglalantad ng katiwalian at kasamaan, humihiling po kami ng inyong liwanag at karunungan. Naway patuloy ninyong ipakita ang katotohanan at dalhin ng hustisya sa bawat sulot ng aming lipunan. Bigyan po ninyo ng lakas ng loob ang aming mga lider at mga nagsulong ng katarungan upang hindi sila matakot sa pagsiwalat ng mga maling gawain. Idinadalangin namin ang mga biktima ng mga hindi makatarungang sistema, lalo na ang mga manggagawang Pilipino na nawalan ng hanap buhay at kinabukasan dahil sa mga iligal na aktibidad. Ibigay niyo po sa kanila ang kapanatagan ng kalooban at ang pag-asa na may liwanag sa gitna ng kanilang mga pinagdadaanan. Ama naming Panginoon, turuan po ninyo kaming maging mapagbantay at maging matapang sa harap ng kasamaan. Naway magsilbi kaming ilaw ng inyong katotohanan na handang tumindig para sa hustisya at kabutihan. Bigyan niyo po kami ng pusong bukas sa inyong mga salita at mga aral, upang sa aming mga gawa ay maipakita namin ang inyong kadakilaan. Sa gitna ng lahat ng ito, hinihiling po namin ang inyong paggabay sa aming mga lider, lalo na sa mga nagsusulong ng pagsugpo ng mga iligal na gawain. Naway kanilang mahanap ang tamang landas patungo sa mas makatarungan at maayos na pamaraan. Sa inyo po namin itinatagubilin ang lahat ng aming mga pangarap at mithiin para sa aming bayan. Patuloy niyo po kaming samahan at gabayan. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at tulungan kaming mas makilala pa ang aming tagapagligtas na si Jesus sa aming buhay upang makamtan namin ang tunay na kaligayahan. Salamat Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.